Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, sup? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Rafia at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun, at syempre maraming salamat sa pakikitambay, sa pagpunta dito sa aking channel at sa pakikisama sa aking trip. Yun, sobrang excited ako sa laban na to. Napanood ko to ng live, nandiyan ako sa may dito sa may stante nung flip top beer sa gilid. Kaming dalawa nung tropa kong Bisaya na si Ban yung magkasama dyan sa gilid. Pero yun, sobrang excited ako dito sa laban na to. Isa to sa pinakamagandang laban na napanood ko ng live. Kung pag-uusapan is yung entertainment tsaka yung buong kabuuan ng battle. Kaya yun, sobrang excited akong panoorin to. Tsaka may mga linya akong di narinig kasi yun nga, nandun ako sa gilid. Pero wag na natin patagalin para sa episode 92 ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni Shernan at Husky laban kay Cripply at Topper. Yeah. Top, second sight 15, day 1, huling laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga labang kanina. Shoutout sa lahat sa supportang tunay, live at online. Lahat ng mga kasama natin ngayon, lahat ng mga bumiyahe na napakalayo, mga frontliners natin, mga nandito, kanina pang madaling araw na una pa sa staff at mga supplier. Saludo Flip top, pala. magingay para sa huling laban ng gabi. Saludo ala Boy Tapek. Talagang mangitila sila ng madaling araw. Yun, share ko lang yung konting interaction namin no, ni Boy Tapek nung day 2, day 1 pagkatapos ng event na yan. Kasi alam ko medyo malayo din si Boy Tapek dito sa venue. Kumbaga, parang ang plano nila para mauna ulit sa pwesto sa day 2 is mailigo na lang dun sa isang tropa din nila na nanonood din dyan na medyo malapit. Tapos pagkaligo, babalik na sila dito sa venue para dyan na din matulog ng madaling araw hanggang magsimula ulit, magbukas ulit yung liga. Tangina, sobrang dedikasyon yun bilang fan. Kaya saludo kay Boy Tapek at sa grupo niya, sa frontliners sa tatawag ni Boss Dom. Pero yun, saludo sa lahat ng mga sumusuporta sa Flip Top, kung gaano man kalaki o gaano man yung paraan nyo para sumuporta, saludo pa rin. Kasi yun, naglalaan kayo ng oras para mapanood tong mabigyan ng oras tong gantong sining na mahal nating lahat. Kaya yun, pero huwag natin patagalin, game na. Shoutout syempre, mga represent collab, High Minds, Crown Manila, Real Jokes Clothing, Black Manila, Hype Beat, Branded, Linya, Unhinged, Ulap, 74, Flip Top Beer. Shoutouts kay Boss Toyo, shoutouts sa lahat mga bisita nating Shoutouts Black special Manila, bisita Crown natin ngayong gabi. Manila. At syempre lahat ng mga MC na dumayo para sa event na to. Linya. Sa kanan ko, Naga City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Cripply at Topper. Enigma, si Enigma, ang ama ng flip top. Si Enigma, at ng Pinoy hip-hop. Si Enigma, ngunit di nila alam. Si Enigma ay may relasyon kay Plasma. Hindi mo alam kung saan ka matatawa dun sa intro o sa ginawa ni Cripply ito. At sa kaliwa naman, galing naman Muntinlupa at Antipolo, mag-ihay tayo lahat para kay Shernan at Husky. Umaalis sa bahay na todo ang gayak. Tinahako ang kapalaran kahit di tiyak. Umaakyat sa entablado at patimpalak. Balang araw uuwi ako na may galak. Politikong may pangalan sa bawat proyekto. Ang kapal ng mukha. Mga politikong may pangalan sa bawat politiko proyekto. bars, no? Di man lang mahiya. Yun, syempre supportan yung music ng mga MCs at lahat ng hustle na ginagawa nila sa loob at sa labas ng Flip Top. Supportan niya yan, isang malaking bagay yan para makatulong sa pang-araw-araw nila mamumuhay. Kaya supportan niyo yan. Nanalo ng coin toss, mga Naga Boys, pinili na mauna.
Sherna the Husky, second sight 15, non-tournament battle. Pakinggan natin to. Unang banat, Sherna the Husky. Ay, gago, tinakpan nga. ito yung isa sa mga argumento ng mga MC na nakakausap ko kung paano gagawin ng paraan ni boss na natakpan no, i-censored tong laban na to at ganito yung ginawa nila. Pero sa stage tang nakaubad talaga yan kaya di mo alam, nakalabas talaga yung otong ni Husky dyan lagi tsaka ni Shernan. Pero yun, yung sa simula kasi syempre 'di ba, bago sila sumampa dyan sa stage, meron yan yung yung introduction. Parang kung nakapanood na kayo ng live, pero para dun sa mga nakanood ng live, alam niyo na yung syempre bago umakyat yung mga MC sa stage, tatawagin ni boss yun galing sa baba na parang galing naga pa para sa inyo, Cripply Topper, tsaka Aket, di ba? Tsaka Aket, tas yun, Shernan Husky, tas yun yung dalawang umakyat, yung miyembro ng kulto, kaya tangina, ano kayang plano nito, bulong-bulungan, tas biglang yun, akala, ewan ko kung lahat kasi kami na nandun sa gilid, akala namin yun na talaga si Shernan tsaka si Husky, kaya tangina nung umakyat sila umpisa pa lang, putang ina, parang sobrang hirap na agad, para ala Cripply tsaka ala Topper na tangina umpisa pa lang nagulo na agad yung isip mo kasi pwedeng gawa na agad nila ng freestyle yung mga kulto-kulto na costume, pero eto na, putang ina. Ang galing din nung nag-edit no? O kung may app silang ginamit. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Anong Lumalaki pa yung... ginagawa mo dito? Lumalaki pa yung... Ano to pa? Set up? Hindi mo naman sinabi na gusto mo pala ng threesome. Hay nako. Tama na nga muna away, Fiona. Total parehas naman tayong nandito para kay Enigma. Wasakin na lang natin yung mga taong nagiging parte na ng paninira ng liga. Flip top game na! Wait, girl. Naaalala mo sila? Yes, girl. Sila yung mga naging customer natin sa spa. Oo nga! Suki ko to dati. Madalas ko tong kliyente. Hindi naman na stroke, gusto na therapy, kuryente. Sir, namimiss mo ba yung hagod ko? Shit, naalala ko na naman ang itim ng puwit mo. First time. Tawa ako dito kay Tito Shernan sa mga simpleng niya, yung mga posing niya na Japan. Time nila sa spa, gusto agad nila mag-chill. Tinanong namin kung hard, ang sagot ba naman sa amin, beer? At nung nasa kwarto na, Tinanong namin kung hard ang sagot sa amin, dear. tinanong pa nga kita. Soft o moderate? Tinanong ka pa niya. Alam niyo kung ano sabi niya? Sop-sopin mo, diretso na. Aba, ito? Ang ligalig niyan masyado. Ang dami-daming tricks. Ay, bakit be? Yung butas ng puwit nilalagyan ng Vicks. Ay, grabe. Nakangiwing naninigas parang tinitigan si Medusa. Nakaigang hawak yung petlog niya, yung petlog may bintusa. Ito naman, panay-budbud niya ng pulbo habang ginajakol. Ay? Paborito niya daw kasi Bavarian Espasol. At di ko sukat akalain. Doon sa sukat pakakain, May kuhol at saka ramen. nakagulat yung pagkain. Sumambulat yung paghain. Sabay buhat mo na sa'kin. Pagkabuklat ko wala rin. May magubat mabuhangin. Shit! Multi! Ay,
post ni Sherno na ganyan, nakakatawa yung mukha niya kasi naaalala mo yung mga klase mo nung high school dati, tapos may mga pulbo sa ganito, tapos ganyan. Shit! Multi! Sumambulat yung pagdukat pakakain. May kuhol at saka ramen. Kakagulat yung pagkain. Sumambulat yung paghain. Sabay buhat mo na sa'kin. Pagkabuklat ko wala rin. May magubat mabuhangin. Shit! Multi! Hoy! Nung niroromansa mo kepyas ko, sabi mo, gusto ko yung ganitong dish. Ilang minutong nakangudngud yung nguso, kala mo janitor fish. Yung kanya naman, hahawakan ko na sana kaso yung kamay ko biglang tinulay. Sabay lagay ng scarf sa etits niya. Tignan mo parang si Tupac. Sabay lagay ng scarf sa etits niya. Tignan mo parang si Tupac. Eh, di ba si Creeply, Pinoy na tumapa? Scarf sa etits. Hawakan ko na sana kaso yung kamay ko biglang tinulay. Sabay lagay ng scarf sa etits niya. Tignan mo parang si Tupac. Adi ka ba? Iba ang pagkakaintindi sa hotstone ng gago na to. Kaya daw may butas yung higaan, may magsaserve daw ng bato. Bicolanong ignorante. Pag walang cup, mukhang mascot. Inalo ko ng Swedish back, ayaw kasi wala daw siyang passport. Nag-request. Inalo ko ng Swedish back, ayaw kasi wala daw siyang Swedish passport. back? Nag-request pa yan. Gamitin daw na langis galing ginataan. Seryoso? Gusto pa may sili, gago, iba na yan. Gatang kalabasa. Gatang langka. Lahat na lang may gata. Tangin ng Bicol yan, lagi na lang binabaha. Yung ilong neto, Eh, yung mga nakakatawa mga banat no? akala mo open muffler na motor. Tingin? Lakas ng ugong. Pag yung tite, sinilinyador. Tangin ng mga Bicolano to. Ang pangit ka inuman, sinong di mangangayaw? Nakakatatlong shot pa lang, sayaw na ng sayaw. Ho! Hawak nyo ang puwit, hawak ko sa lapi. Sa bawat galaw ko kayo'y natitigan. Hawak nyo ang puwit, ayaw nang bitawan. Pag sahod ay muling tatawag pag nalibugan. Yun, Oh, hindi yun ko, nangyari. hindi ko alam kasi nung event na to, usong-uso yung hawak ko yung beat, di ko siya maano eh. Di ko siya magets kung saan galing, pero dahil nung pinaulit-ulit na lang siya, parang natatawa na lang din ako kasi na-realize ko na baka uso to ngayon kaya paulit-ulit nilang ginagamit. Tapos, di ba kung napanood nyo na to, ginawa din nila ni Topper to dito, kaya yun, parang siguro Shootang ina, pasensya ka na, nahawa ko sa mga probinsyano na to. Anong akala nyo? Iikot lang sa ispa ang aming letra? Dehins. Pinatikim lang muna namin. Anong akala nyo? Iikot lang sa ispa ang aming letra? Dehins. Pinatikim lang muna namin ang sarap bago bigyan ng tunay na Extra service! Tangina nyo, mga supot! Kung umasta akala mo, elegante. boxer mo may butas tapos may drawing na elepante. Oo, wala man sa postura, pero kung usapan ay kultura, Kayo ang mas nakakasira sa imahe at figura. puro damay at imbento, mga anggulong fake news. Kaya numbers don't lie, that's not how we make views. Ibang klase mag-isip to pag lumalabas ang IQ. Sa body bag isip to, mga umaangka sa brand new. Kahit sabihin man na trip to, bumabakas and now you. Considera sa crypto na di tumataas ang value. Taginid sa amin victory nyo na parang less than. Pambabae lang yung suot, Pero kami ang best man. Basag sa amin tong Team Bicol, pangako yan pex man. pinalaki lang kayo ng bear brand, kami pinalaki ng sex bomb. Get, aray, sultang ina mo, be, yung ingron ko. Time na nga. Round 1, ayun, tangina. Kung gusto mong sumaya, nalulungkot ka, diba? Parang ito yung isa sa mga battle na pwede mong panoodin para malibang ka lang tsaka mag-enjoy tsaka yun.
alam naman natin yung ginawa ni Shernan Husky before na laban din nila na dalawang chicks ni Boss Arig. Tas ngayon, nagkampi sila. Makikita mo din yung chemistry kasi ibang usapin din pag nilabanan mo si Cripplet at si Topher sa 2x2 kasi alam naman natin na tandem na talaga yan simula pa noon. Tapos si Shernan at si Husky parang ito yung first time nila na magkampi pero makikita mo yung chemistry. Pero mas ma-appreciate mo yun kung mapapanood mo yung BTS na nilabas ni Tito Shernan sa YouTube niya. Makikita nyo yung preparation. Hindi din ganun kadali yung ginagawa nila kasi from Antipolo si Husky tapos si Shernan sa Muntinlupa kaya hindi din ganun kadali yung ginagawa nilang pag-iensayo. Kaya yun, check nyo din yun, makikita nyo at least yung mga, yung behind the scenes nga ng kung paano sila nag-prepare tsaka kung paano nila binuo yung pyesa nilang ginamit dito. At yun, siguro naman wala na akong masyadong explanation na kailangan pang sabihin basta sobrang nakakatawa yung first round nila. Gustong gusto ko yung biglang titigil sila ng multi. Tawa ako doon lalo nung live kasi yun, alam naman natin kaya talaga nilang gawin yung bilang Shernan at Husky pero dahil sa karakter na dinadala nila sa battle parang mas nakakatawa siya. Parang tinitingnan natin sila bilang parang babae na talaga dun sa karakter na dinadala nila. Tsaka pinaninindigan nila kung mapapansin nyo din kung paano sila mag-rebat, di ba? Parang parang tinuturing nila as ibang karakter yung si Shernan tsaka si Husky. Dalang-dala nila tong si Fiona tsaka hindi ko matandaan yung pangalan ni Husky. Pero yun, at yun, yung bago pumasok tong round 2, yung round 1 ni Cripplet at ni Topher, sabi ko parang nasa isip ko, putang ina, paano nila tatapatan yun? Kasi nagmula nga sa kulto na costume na pinaghahandaan mo na tas biglang yayanigin ka nung crowd dahil sa round 1 nung dalawa na ganito. Yun. So inabangan ko talaga kung paano sasabayan nila Cripplet yung ginawa ni Shernan tsaka ni Husky sa round 1 at yun, panoorin natin kung paano nila ginawa. Siyempre, di ba? Tangin na, ba? Ako naman ako. Hoy, Ponggok! Boxer! Ito, isang suntok. Lulupit! Talagang nasa tuktok. Alam mo gusto kong gawin? Sinusok-sok! Siya din! Bakit si Cripplet ang natatawa? Ang sasarap ng dibdib nyo. Talagang nakaka-horny. Utang ina, anong nangyari sa inyo, Maricho at Aubrey? Yung suso nito dapat matanggal na. Utang ina mo, pasampal nga. Sa akin sa buong battle, yung yung pinaka tumatak sa akin na linya para sa akin sa buong battle, yung pasampal nga ni Cripplet kasi tangina, basta pag nakita nyo talaga yung suso nila Shernan tsaka ni Husky dyan,
Sus talaga na malaki. Tapos yung ginawa ni Ripley, putang ina, sobrang random. Kasi alam mong hindi niya naman kayang gawin talaga yun sa babae. Pero dahil si Shernan tsaka si Husky yung kalaban niya, puta mas nakakatawa yung simpleng rebat lang, di ba? Putang ina yan. Kaya basta tinanong ako sa linya-linya dyan, ano yung pinakang tumatak sa yung linya sa day 1 o sa buong event bukod sa linya mo? Sagot ko yung pwede pasampal ni Cripply, tang erang yan. Tsaka yun, ayun yung pinakang tanong kung paano papalag si Cripply tsaka si Topper dun sa round 1 nila Shernan tsaka ni Husky. Pero dun pa lang sa simpleng mga rebuttals pa lang nila na nakakatawa. Puta, alam mong nakuha na kagad nila yung momentum. I mean, malakas yung iniwan nila Shernan, pero doon pa lang sa simpleng rebuttal, nakuha na kagad nila Cripply yun, o malaki na kagad yung nabawas doon sa momentum na dinadala nila Shernan tsaka ni Husky. O aabangan mo pa rin yung round, yung susunod nilang round, pero kung paano sila simpleng tinarantado lang nila Topper, na imbis na maapektuhan nilaro pa nila si Topper sinupsop, tapos si Cripply sinampal, di ba? Parang tanginang yan, wala lang sa amin yun. Kaya tuloy-tuloy na ulit na punta na kagad kala Cripply yung momentum. Kaya sobrang galing nun. Tapos yun, dun napapasok sa isip mo na kung round 1 pa lang ganito na, baka ang mangyari is maging dragging na yung costume nila Shernan Husky sa katagalan ng buong battle, kasi sila Cripply kaya nilang laruin yun. Tapos dahil alam nilang dun lang iikot sa pagiging babae nila dito. On the other hand, yung kala Cripply, kaya nilang kung san bumato ng mga anggulo. Pwede nilang sitahin tong dalawa bilang babaeng karakter, at pwede nilang sitahin yung Shernan Husky, di ba? Kaya parang napunta yung pabor bigla kala Cripply. Pero yun, tangin na, rebuttals pa lang nakakatawa. Putang ina mo, pasampal nga. Puso nito dapat matanggal na. Putang ina mo, pasampal nga. Putang ina mo, pasampal nga. Pasampal nga. Yung suso nito dapat matanggal na. Putang ina mo, pasampal nga. Game! Ang pagbabalik ng Rebata Lord! Alam kong maraming nakaabang. 1, 2, 3, 4. Puta, 5 lang. Ganun pa man, yari pa rin sa amin itong may mga atraso. Dapat sa inyo tinatali ng laso. Pinapalo ng maso. Puta yung kalaban, mga hayop na payaso. Hay nako, kasi Husky. Dahil may Hayop na payaso. Hyena, di ba? siyan. Puta, kaharap namin ay parehong babalo. Dalawang triangulong matulis, bakit kayo nagsama? Yung si Apex may tuldok, yung mga mukha nyo hugis kama. Kasi Shernan, di ka ba nababahala, puta yawa, umay to? Kasi yung baba mo mahaba, pero maiksi na lang yung buhay mo. Kasi yung vitiligo nakakamatay yung Sino buhay si mo. Shernan? Parang matandang bingi, no? Kasi yung vitiligo nakakamatay. Kaya pumapayat na tong rapper na astang goat. Nung nagpa-check up to, niresetahan ng eraser ng blackboard. Bye! Kasi pinapaputi daw siya ng Diyos. Kaya nag-iiba itsura. Anong akala mo kay Lord? Nagtitinda ng gluta? Ang dami mong puti-puti. Agay-agay, sobrang kirot. Tang-ina, yung vitiligo pala nakakabingot. At kung sa Mortal Kombat may Sub-Zero, Ako sa flip-top may na 5-0. Binasic di nakapalag. Inasar-asar ko lang yung farm. Putang inang yan, body bag.
Kaya nagbabaka sakaling makabali ng sungay kay mayayaring tunay. Bago ka makabawi kay Honey Bunch, babawian kita ng buhay. Kasi mahal ko yan, promise! Boy, ayan ni Bunch. Bago ka makabawi kay Honey Bunch, babawian kita ng buhay. Kasi mahal ko yan, promise! Till death do us part. Kami solid tandem, love team nyo, wala pang spark. Panis kayo sa gantong art. Di kayo nagmamatter mga iho. Kasi wala kayong chemistry. Na parang tipsy disenyo. At nung ahon, kami dapat magkalaban kaso tumanggi tong huwad. Tas nung pad ka sobrang angas, la daw pumapalag. What? Pag mo niloloko yung mga tao, inuuto mo di bulag. Bago lumaban, nagpakampi pa, putang ina mo, duwag! At kung di ako nagbarko, malamang nasa akin ang yung clout at sa akin din pabor ng crowd. Ngayon focus na ako sa flip top. Click, clack. Headshot sa akin tong clown. Kaya pagbaba ng barko, wala nang doubt. Kalabang ko, farmer at cow. Kailan sunod na sampa mo at out of town? Sunod na sampa ko kay Husky sabay ground and pound. At tangina na ito ni Husky, tanga. Kala niya apelyido ni Kuya Dennis talaga. Ang bait ni Kuya Dennis talaga. At nag-chat to sa akin si Shernan, wag ko daw idamay kanyang asawa. Nag-chat din sa akin to si Husky, wag ko daw idama yung mga baka. Ha? Wag idamay baka mo? Aba puta, what the life? Kahit anong sabihin mong kondisyon, idadamay ko si Tyke. Tangina mga feeling Gago eh, no? OG, tas name pang doggy, edi cravings nyo diaper. Kami, malaatong ang. At Duterte, yung cravings namin masaker. Pero di kami DDS ha. I love you, BBM. Tanginan to, babattle, gusto may rules. Talagang sulit panluloko. Kami na cravings mo, diaper. Kaya pala panay talk shit ka sa kagrupo. Seryoso? Seryoso? Nag-chat ka kito pero walang damayan para magmukha kang mabait? Huwag ko din daw idama yung anak niya na bunso. So pwedeng idama yung ibang kapatid. Tangina mo, may paborito ka sa anak mo. Pasalamat ka, Shernan. Tao kami kausap. Pero bobo yung galawan mo, mintis. Nakikipagkasundo ka pa kito, pero di nga kayo magkakasundo sa 3GS. Husky, tingin ko sa'yo flyweight. Ginamay ko na ba ipamatay na tunog parang my way? Kung ikaw husky, ako husker, eto na. Tingin ko sa'yo flyweight. Ginamay ko na ba ipamatay na tunog Ginamay ko na ba'y pamatay na Husky, tingin ko sa'yo flyweight. Ginamay ko na ba ipamatay na tunog parang my way? Kung ikaw husky, ako husker, eto na iyong life break. Ikaw husky, ako hustler. Hindi ko alam yung Huskar, pa-comment na lang. Patay na tunog parang my way. Kung ikaw husky, ako husker, eto na iyong life break. Ikaw husky, ako hustler. Supalpal ka sa fast break. Kalma ka lang, babe. Yo, tinalo na kita, di mo ko kaya sa battle rap. This is my game. Husky, di ako tinalo na. Yung beat na ginamit ni Topper, yung sa My Game ni May Fast Kosa. break. Kalma ka lang, babe. Yo, tinalo na kita, di mo ko kaya sa battle rap. This is my game. Husky, di ako mauubusan sa'yo. Ikaw yung husky pero salimpusa lang sa laro. Si King M-Site yung Lebron. Bro ni James Cabano, kasi pang kompleto ka lang tangina mo. At kahit na may key ka sa pangalan, Susi sa tagumpay, di mo naipon. Nakakatawang may key ka sa pangalan, pero nakishare nan yung kitong. yung, ganyan na pala itsura ng binintusa ngayon. Alam mo, Sher, sa'yo na lang yan, wag mo nang i-share. Wag mo nang i-share katangahan mo at wag kang feeling top dog ulaga. Kasi sasapitin mo masama. Ang ina, tinalo ka nga ni Sinyo, puta kripli pa kaya. Excited ba kayo mangyari yung Creeply tsaka Sinyo? Ako, tangina excited ako doon. Sobrang sayang laban. Kaya lahat ng nagko-cosplay support. Mga skinner ang puta. Ang galing din eh, tignan mo, di ba? Dahil sobrang kabisado nila yung piyesa nila na parang gumagalaw sila ng iisa. Tignan mo yung mga simpleng detaling ginagawa nila para maalala nung isa't isa yung bara. Kaya lahat ng Ayan, diba, nagko-cosplay support. mga nagko-cosplay, di ba? Bumubulong si Creeply ng mga nagko-cosplay. Kasi kinakabahan niya kung papasok na ba si Topher o baka pwedeng hindi matandaan ni Topher yung pasok niya.
Kaya lahat ng nagkukos, Pero alam ni Topper kasi Please pagka support, yung... Mga skinner ang puta! di kami niyan makokontra. Makakapag-costume lang kayo, pero di kayo makakaporma. Yeah. Solid na round 1 sa pareho. Yun, Cripply at Topper yung sa tingin ko isa sa may pinakamatibay na chemistry talaga sa pagdating sa ganito sa 2x2 kasi yun sa tagal na din ng panahon tsaka yung sa lapit nila sa isa't isa para makapag-ensayo ng mag-ensayo. Kaya kung mapapansin nyo yung mga may flow tsaka yung mga mabibilis na mga banat, parang nagiging isa na lang yung boses nila kasi sabay na sabay yung pag spit nila pareha sabay na sabay kaya ang ganda pakinggan. Tsaka yun. Sige mo yung style ni Cripply tapos sinamahan pa ng Topper yung kulit tsaka yung kung paano sila gumalaw sa stage, synchronize ang ganda nun. Tapos sobrang natutuwa ako dun sa freestyle nila sa mga rebuttals nila nung umpisa pa lang kung paano nila freestylean yung suot nila Husky sa paraan na pwedeng pumabor pa din sa kanila kasi 'di ba ayun syempre sobrang obvious nung suot kaya ikaw dapat makaisip ka nung paraan o mga linya na konektado doon pero sila yung naisip nilang linya although pang-aasar pa din pero feeling ko mas nakakuha sila ng momentum doon kasi parang pinagtripan lang nila imbis na parang seryosohin masyado. Kumbaga dahil di naman seryoso yung ginawa nung nila Shernan tsaka Husky, parang ganun din yung ginawa nila kasi sinampal ni Cripply tas sinupsop ni Topper. Kumbaga kung sa buong sulat maganda yung sulat nila pero kung paano nila naisip yung mga ganun kabilis yung opener ang gandang ayun panimula nun para makuha nila yung momentum mapunta sa kanila kaya sobrang solid yun. Kung meron man akong di na gets dun sa banat nila Cripply Topper pa-comment na lang. Ang di ko ano yung sa Huskar ba yun, di ko alam kung saan yun. Pero yun, pakinggan natin yung round 2 naman ni Shernan at ni Husky. Solid. And Ba't nyo ba inaaway si Shernan? Wala siya dito. Kung may problema kayo sa kanya, andun, nasa parking lot. Tsaka hindi nyo sila deserve, top 2, top 10, wala nga kayo sa top 100, punyeta kayo. Kaya kami nga yung pumunta eh. Tsaka yung yung cravings daw, diaper. Ha? Di ko mag-get, sir. Kayo nga, ang cravings nyo yung nasa diaper. At saka yung mga issue ng 3GS, yung mga yan, Yan si Jonas, Poison, sila M-Side. Kung magkakaaway sila, tama. ayun yung nagustuhan ko naman sa rebuttal game nila Shernan tsaka Husky dito. Kumbaga, parang sobrang in character sila na hindi sila nag-rebut sa point of view nila Shernan at saka ni Husky. Kumbaga, nag-rebut sila bilang yung karakter pa rin nila. Kumbaga, gusto nila o pinanindigan mismo talaga nila na wala si Shernan tsaka si Husky doon. Bagos yun nandun yung mga karakter talaga nila. Ang ganda lang din kasi parang mas naging epektibo ding paraan. Katulad nung sa di ba? Parang yung sa banggit ni Shernan o ni Fiona nung issue nung sa 3GS, pwedeng ang reaction niya dun is pwede maging kasi seryoso, 'di ba? Na alam naman natin may issue sila o kung may issue man kung di nyo man alam. Pero dahil sa kung paano in-approach ni Shernan yung issue na yun, parang binanggit niya na lang na tama, 'di ba? Parang naka-stay pa rin siya dun sa character kaya ang dating naging nakakatawa lang, 'di ba? Pero ayun, kumbaga ang galing, pwede naman silang mag-rebut na lang na
bilang Shernan at Husky, kaso hindi babagay. Mas nakakatuwa o mas saludo sa ginawa nilang pananatili dun sa karakter. Tsaka yun, di ba, tama. At saka yung Inisa-isa mga niya eh. issue ng 3GS, yung mga yan, Yan si Jonas, Poison, sila M-Site. Kung magkakaaway sila, tama. Mag-aangulo lang kayo sa kalaban nyo, yung obvious pa. Eto, bago. Si Topper, Seaman. Si Cripply, ano pa profesyon Ay, nito? di ko alam, be. Hoy, shootang ina ka, tulungan mo ka. Anong profesyon nito? Huwag ako. May kapatid na bading na adik. Profesyon ba yon? Anyway, alam mo kung bakit pinagbarko ka ng magulang mo? Para malayo ka sa kanila. Ikaw alam mo kung bakit wala kang propesyon? Kasi putang ina ka. Diba, kahit kung normal na sasabihin lang yun, diba, wala lang eh. Pero dahil parang yung paraan niya ng pagsasabi pang bitch na salita, kasi putang ina ka, di ba? Parang nakakatawa. Propesyon? Kasi Malayo ka sa kanila. ikaw alam mo kung bakit wala kang propesyon? Kasi putang ina ka. Ina ka. Whatever. Unang tungtong mo daw sa barko, yung amoy mo parang ataol. Nag-request ng axe sa kapitan, ang binigay sa kanya, palakol. Putulin mo na lang yan. Pinili nilang magbarko ka kasi malaki daw ang salary. Isa kang buhay na pambayad utang. At pambili ng Jollibee. Habang sila, bago yung ulam, yung sayo nagpapanis. Habang nagtitiktik ka ng kalawang, yung mama mo nagpapanails. Ang inis, yung sobrang slant eh, no? Tapos, yung mama mo nagpapanails. Jollibee. Habang sila, bago yung ulam, yung sayo nagpapanis. Papanis. Habang nagtitiktik ka ng kalawang, yung mama mo nagpapanails. Ginagawa mo yan alang-alang sa pamilya mo. Sa kagustuhan mong maayos buhay nila, napabayaan mo yung sayo. Wala kang love life. Kaya sa barko, yung pusit na lang ang pinagdidiskitahan. Nung nakita niyang may papasok sa kusina, binalik sa ihawan. Lagi niyang niyayabang. Kinuha niya pa talaga kay Shernan yung pusit eh, no? Kusina. Binalik. Diskitahan. Nung nakita niyang may papasok sa kusina, binalik sa ihawan. Lagi niyang niyayabang na mas masarap daw yung pagkain sa Bicol kaysa sa Maynila. Legit? Nung pumunta ako ng Bicol, yung fishball may tinik. At pagsabihan mo yung kapatid mong bading na Legit? alulong sa shabu. Giyang na giyang inaalok ng riband kahit kalbo. Mahilig to sa katutubo. Pag nakita agad, kinukuha niya. Katutubo pa lang ng susot, ang ina neto, sinusyota na. Alam nyo, nag-collab kami sa kanta. Nagpasa to ng vocals tapos naka-confile. Pagtingin ko, walang wav. MP4. Ang meron, pedophile. Balita ko, tangina mga probinsyano to. Ang pangit, hindi. Ay, oo nga. Oo, may mas pangit pa doon. Tang inang mga taga-probinsyano to. Ang lakas ng trip. Pwede pa kaltok. Gigising kayo ng tao para yayain mag-inom kasi magpapaantok. Si Cripply, nilamo na ng meme at video react. Niyaya lang ng nanay niya na nakakain na. Bigla niyang sinapak. At sarap battle, advantage you daw you flow. Pues, no, bakit naman namin yung gagawin? Ang hirap kaya no? Oo nga, kailangan bilisan kapag nagsasalita parang agad nilabasan, kakabitin nyo kaya. Hiling nyo sa mabilisan para ba natatae? Dami na gumagawa niya na yun o tabi-tabi. Buti pa dito na lang kayo sa amin dumapan na maranasan yung mahagon ng swabe. Dadangi, masinabuon yung katawan. May jakol pa nakasamaan sabi. May pano pa sa puwet, tas konting kalabit, pagalit para medyo salbahe. Alam mo yung bagong laya, pag tumira pa hilata, gano'n naman titigman mo, grabe. Kaya kung gusto nyo na makarena, humiga kayo sa kama, may suot pa ng kadena, iba ko sa inyo, ang dalawa na magdalena, huwag kayo maginate. Sumunod kayo, dali na. Hawak ka sa leeg kapag tumataas baba, patagal na patagal ako, lumalakas pa nga, tuloy na sa pagbayo, wala kang maririnig. Ah! Shit! Ah! Tapo
putok nyo sa bibig! Shit! Ang sarap! Kung ang Bisaya, minomolestya, Puno ng saging, mga taga Bicol ang tinitira, dahon ng laing. ang kati nyo. At Katinyo. dahil summer na ngayon, bantayan nyo po sila. Lalabas ng resort nakatsinelas pero nung pumasok yan nakapaa. At kasama ka daw sa effort ng Bicol? Ay, wow! Medyo maputi lang ha, pero kung titignan, mas pogi pa yung badyaw. Basag yung ilong, Ang kapal ng labi. katawan parang kalabaw. Gantong-ganto yung nakakakuha ng foreigner sa Siargao. Laban nila ni BR, biglang nag-cellphone tong si brother. Katanggap-tanggap pa sana bilang MC ang mag-starter. Pero di dapat itolerate at inormalize yung ganyang matter. Tangina mo, Kripli, may tamang oras mag-scatter. Nakatodo kami ngayon at di papayag matusta. Pati pato, panabla, ubos laman, pati bulsa. At kahit pumabor man sa inyo ang hurado, Yung boto sa inyo mapunta, hindi kami matatalo kasi sa inyo kami nakapusta. Ayun, di ba? Round 2, sobrang solid pa rin naman. Kumbaga, nagustuhan ko yung pag-flow nila, tapos sapatos ni Husky. Yun, tsaka yung nagustuhan ko din yung seaman angle na binanot kay Topper, yung binalik sa iyawan, di ba? Tsaka yung papasok sila ng resort nakapaa, tapos nakachinelas paglabas, yung mga ganong ano lang na nakakatawa yun. Entertaining pa rin, pero dito na din papasok yung sinasabi ko nung round 1 na pwedeng dahil ito yung karakter na gamit nila Shernan tsaka ni Husky, hanggang saan nila kaya tong banatin para manatili yung atensyon ng nanonood o nung kabuuan. Syempre sa una sobrang nakakatawa kasi 'di ba may element of surprise, 'di ba? Sa comedy kailangan yung element of surprise para maging nakakatawa. At yun, nung bigla silang lumabas, sobrang nakakatawa talaga nun. Pero hanggang saan nila kayang banatin nga yung karakter para panoorin pa rin natin sila. Minsan round 2, 'di ba, nakakatawa, pero kumbaga iisipin mo sa round 3 ano pa yung pwede nilang gawin para mas maging effective pa din. At yun, nagustuhan ko din yung sa panimula nila, yung sa rebuttals nga nila na parang inalis talaga nila yung karakter nila Shernan at Husky dun sa dahil iba yung karakter na gamit nila dito. Kumbaga sa tingin ko mas naging effective, lalo na yung away na binanggit ni Shernan, kasi mas naging nakakatawa lang siya, 'di ba? Yun. Pero abangan natin kung paano nga nila dadalhin sa round 3. Pero yun, sa round 2 pakinggan natin si Kripli at Topher. Yeah. Ako muna, tinitira daw namin yung, ano ba yun, dahon ng daing. Ay sus! Mga Bicolano kami, matatapang, tinitira namin yung mga dahon ng cactus. Nag-flow. Tingin nyo better yan? Nabitin ako, another one. Ano ba, pa? Hoy! Ano? Dito na ako another one. Better yan? Nabitin ako, another one. Ano ba, pa? Hoy! Ano? Sa'yo lang Tapos, to. tinitira namin. Laing. Kayo, tinitira nyo pag saging. Putang ina. Ikaw yung the best? Gawa kayo ni Kuya Kibs. Hindi niya alam kung sasabihin niya kay Kuya Kibs eh. No? Ikaw yung the best? Gawa kayo ni Kuya Kibs. Hindi niya alam kung sasabihin niya. Sasabihin nito no?
Ripley Topper versus Shernan Husky. Karangalan pa to sa tulad nyong mga loser. Anong pakiramdam na main event tayong tatlo dahil kay Topper? Topper sa taas ng poster, kaya yung mga tao na buang. Anong main event ako? Puta kayo lang! Pagkat matagal akong nawala. Alam nyo kung bakit, mga friend? Dahil di ako bumabattle pag hindi ako main event! Ang kapal-kapal naman ang liig mo. Nak ng puta, dude. Tang inang workout yan sa liig naghuhula hoop. Nakakairita kasi leeg mo tol ang sulit. Pag nagbigti ka, puta, magastos ka sa lubid. Liig mo sobrang bakat. Magastos ka sa balat. Tol, sobrang laki niyan. Puta, sa'yo ba yan lahat? Simpleng anggulo butas ka, pero kita mo pagkamalikhain. Ngayon nakakita ka ng maganda, puta, baliliig mo sa amin. Maganda, Baliliig mo sa amin, di ba nakita ka ng maganda? ito feeling pogi to si Tungaw. Ganitong itsura, yung mga gwapo sa Siargao. Walang Kaya kung mapapansin nyo, di ba, ewan ko kung anong timestamp nun, basta nabanggit ni Shernan yung sa Siargao. Tapos, parang nagkatinginan si Cripply tsaka si Topher kasi yun, parehas nga yung angulo nila dun. Nakakrush sa'yo ulit ba? Mukha kang taga Siargao na matanda. Nakakahawak ka lang ng kamay pag may bababa sa bangka. Uy, kaya Shernan, huwag kang magpiling na gwapo, sus naman. Alam mo kung sino kamukha mo? Si Boss Atan. Pero wag kang masad, okay lang yan. Ganyang mukha yung kayang makabingwit kay Andy Eigenman. Naalala mo to? Kapwa Bicolano ko na naman sa amin ang binangga. Wow! Taga Bicol daw siya, taga Albay. Grabe idaldal. Tangina, gantong mukha, kalugar ni Barbie Imperial. Pag nakita ka ni Lenny sa Bicol at kayo ay nagpang-abot, di yung tatakbo sa eleksyon, baka tumakbo yun sa takot. Sa Bicol bawal ang mabaho. Suot mo man ibaliktad, baka mas maligaw ka lalo at di kami Jejemon Drip God, hindi ka namin kabaro. Hindi kami Jejemon Drip God, hindi ka namin kabaro. Di ba yung, yun, kabaro, baro yung suot, tapos kabaro yung kalugar, tapos nilait nila yung Jejemon Drip God, di ba? Kasi yun yung isang pang-aasar kay Shernan, yung Drip God, yung SpongeBob Drip, di ba? Kaya, ang ano lang, simpleng banat lang, pero may laman, di ka namin kabaro. Tapa, hangal, garapal, tapos tatakbong konsihal. Kung naging tao lang yung katotohanan, matagal ka nang sinampal. Anong gagawin mo sa City Hall? Kaya ka lang naman tumakbo kasi di pa tapos yung second floor. Tangina, home court mo to. Lamang ka sa crowd. Kami ba'y iyong niloloko? Paalala ko lang, nung nagkonsihal ka, yung mga yan, hindi ka binoto. Gusto mo sila na mapabuti? Tingin mo ang buti mo, supot? Alam mo kung ano yung mas mabuti? Yun yung trip ni Mot. Kaya lang naman ako tumakbo kasi mangungurakot ako. Proud pa si Baluga. Fuck home court advantage, pati pag konsehal yung kusa. Tangina mo, kurakot ka! Di mo mauutuyang mga yan, hindi kanila masikmura. Ang pagkatalo mo'y pagkapanalo ng Muntinlupa. Hoy, Husky, kamusta yung tricycle mo? Tangina. Yung mga simpleng ano lang para maalala no, tricycle. Ang pagkatalo mo'y pagkapanalo ng Muntinlupa. Hoy, Tricycle. Husky, Di ba? Yung mga... kamusta yung tricycle mo? Tangina, sobrang solid ng tricycle netong nadekwat. Walang ya pag nabangga yung tricycle neto di airbag. Talaga? Tapos yung open pipe ng motor nakasara? Bad trip sa'yo, katoda mo, di ka man lang nakatunog. Weirdo ka, yung tricycle mo, may konduktor sa loob. Naku po! Yung stand ng motor nito, nakaupo. Nako po, yung stand ng motor nito nakaupo. Kumayod ka man ulol, mananatili kang palaboy. Sa arangkada man maghabol tong taga-toda, todas na boy. Paandar mo'y putol, tirik karera mo at daloy. Kasi motor ng tricycle mo tol, winasak na ni Shaboy. Oo, di ba? Ang lupit no kung naisip lang nila
out of nowhere yun. Oo, napanood nyo na yung Kalasak. Ako hindi ko pa napapanood kaya excited din akong gawa ng reaction video. And actually, di ko siya napanood ng live. Pero, nung sa... Yun, syempre, nagtanong ako, idol ko si Sak eh. Kumbaga, paano yung nangyaring laban. Tas ganun nga, sobrang ganda daw nung pinakita ni Sak. Pero yung pinakita ni Shabo, yung sa motor na binanggit nila dito, ang galing kong freestyle bago yung laban na to o natimbrehan sila, di ba? Kasi motor ng tricycle mo, tol, winasak na ni Shaboy. Di ba? Kaya ang lupit kung naisip lang nila kasi may may mga tugma pa Kada man maghabol tong taga-toda, todas na. Kumayod ka man ulol, mananatili kang palaboy. Mahal ka man ulol, mananatili kang palaboy, sa arangkada maghabol. Kada man maghabol tong taga-toda, todas na, boy. Paandar mo'y putol, tirik ka. Paandar mo. Karera mo at daloy. Kasi motor ng tricycle mo, tol, winasak na ni Shaboy. Di ba? Ang lupit nun kung nasingit lang nila yung linya na yun dahil napanood nila yung piyesa ni Shaboy, di ba? Kaya mga gago na ungas sa mga anggulo butas, mga walang paki sa rollback ng gasolina pagkat laging may pulgas. Lagi may pulgas. Baka inaakala nyo na kayo sapat. Bago pa kayo umangat ilalagapak. Nagbabala pa kayo sa amin makatapat. Dami na namin na nasibak. Habang Tandem nyo ngayon pa lamang pinapanganak. Kaya tanong ko lang kung bakit kayo na parito. Puta, ano yan? Nagsama ng walang abiso. DPD yung laban kami dito, yung anito. Tandem nyo baguhan tang ina nyo mga bagito. Gusto nyo ba talaga na sa amin ay mabadibag mga par? Paglaban sa amin ay para na rin kayong dalawa nagpatiwakal. Tong laban na to ay parang tinapat nyo ginto sa mga tipikal. Hindi lang to basta flow, kaya ko rin kayong paringgan ng teknikal. Foul. Naninig. Dapat nyo ginto sa mga tipikal. Mas maganda yung dito kasi nung sa live hindi masyadong maganda yung ginagawa maganda yung ginagawa ni Topher, di lang masyadong nadidinig. Pero dahil dito sa medyo malapit siya sa mic, mas rinig mo dito na yun, talent pa din Mga talaga. pagito. Gusto nyo ba talaga na sa Ito, yun na parito. Bigla lang siyang lumabas. Bigla lang lumabas yung gamit niya. O anong tawag doon, di ba? Wala siyang, ito yung kamay niya, walang hawak. Tapos biglang pag-angat ulit, meron ng kung anong instrumento. puta, ano yan? Nagsama ng walang abiso. DPD yung laban kami dito, yung anito. Tandem nyo baguhan tang ina nyo mga bagito. Mag-angat ulit. Gusto nyo ba Parang bigla na lang siyang nag-magic Ito yung anito. Tandem nyo baguhan tang ina nyo mga bagito. Gusto nyo ba talaga na sa amin ay mabadibag mga par? Paglaban sa amin ay para na rin kayong dalawa nagpatiwakal. Tong laban na to ay parang tinapat nyo ginto sa mga tipikal. Hindi lang to basta flow, kaya ko rin kayong paringgan ng teknikal. Foul. Naninig. At sasabay. At kung sasabay kayo sa flow namin ni Crip, panis pa rin kayo kasi hawak ko ang beat. At kung si GL ang magma, sa magmahal, at dun ka natalong pusi ka, so panis ka kitoper kasi siya yung harm sa harmonica. Palakpakan! Ang lalala talaga nitong, At kung si Tagoro may 30% na lakas at madaming napayoko, si Shernan may 30% din. Nakat sa TF ng mga MC sa pulo. Grabe ang angas. Yung mga MC ang malas. Para kang full item na S-Ben, puta, grabe yung bawas. Yun, pa-comment ulit. Alam ko, mga game, parang feeling ko Dota o LOL o ML, yung mga ganong Lalala talaga nitong 3GS na insect. Tangina, 30%? Talo pa SSS at PhilHealth? Sobrang galit sa'yo yung ibang tropa mo't kaibigan. Sobrang sakit ng kat mo, tol, naaalala ko si Kilan. Uy, ribat na si Repa. Kasi yung anggulo, kumonekta. Alam kong magaling ka magbalik. Pero di mo ibabalik yung pera. At may laban pa tayo sa dagupan, mag-ubusan tayo ng gutom. Itong mga pagtalo ko sa'yo'y makukonsider mo na tulong dahil tumatakbo karera mo kasi paulit-ulit kitang pinapagulong.
tumatakbo karera mo kasi paulit-ulit kitang pinapagulong. Katulong dahil tumatakbo karera mo kasi paulit-ulit kitang pinapagulong. Kaya durog na durog tong mga gago na maoy. Ang dalawa aming binaboy at magpapatalo lang kami kapag Winelding mo yung kahoy. Yan, round 2 nila. Yun, malakas pa din yung chemistry na nangingibabaw. Pero sa tingin ko mas maganda yung round 1 nung parehong tandem. Mas hindi natin kasi inaasahan yung mga mangyayari tsaka yung posibleng sabihin nila. Ang kagandahan lang kasi nung kala Cripley at Topher, yun nga, pwede nilang tirahin kahit sang angulo si Shernan tsaka si Husky. Pero yung isang downside lang nun is kung magiging effective ba, diba? Kasi may mga parte dun sa mga banat nila na hindi masyadong nabibigyan ng reaction ng crowd, pero alam mong may laman, katulad nung sa Kabaro na linya na gustuhan ko yun. Tapos yung siyempre di ba sa Bicol kasi nga lagi nga sinasabi daw ni Shernan, ewan ko kung sinasabi niya, hindi ko pa napapanood, pero na taga-Albay siya, di ba? May mga MCs na ganun na yun. I mean, yung sa lugar nila, kahit malayong lugar na nila, minsan yun nilalagay pa nila para i-represent, 'di ba? Ganun. Tapos yung sa cut daw ni Shernan, mas masakit pa dun sa ginawa ni Kilan. Tapos yun yung na-appreciate ko din yung flow na ginawa ni Cripley ulit. Tapos yung ginawa ni Topher, mas na-appreciate ko yun kasi yun, talent nga yun. Kumbaga, kung beatbox lang, lahat naman tayo kahit di ba, kaya natin magaganon, pero hindi maganda yung tunog. Tapos yung kay Topher, meron pa siyang instrumentong ginagamit. Kaya yun, mas maanga siya painggan. Pero yun, alam mong meron pang mas magandang kayang sabihin o ipakita yung dalawa. Pero siguro dahil round 2 tas maganda yung round 2 nila, medyo laylo muna sila, o katulad din ng karamihan kasi ewan ko kung ganun din sila o ganun din yung ibang MCs. Hindi mo talaga alam kung ano yung round na magiging effective. Minsan akala mo yung round na to yung pangit, tas biglang yun pala yung magugustuhan, kaya di mo siya alam kung saan mo ilalagay. Tas minsan may mga pagkakataon na kung nalagay mo tong round na to sa round na to, halimbawa yung round 1 nalagay mo sa round 3, pwedeng mas maging malakas yung pyesa mo. Kaso yun nga, hindi mo alam kung ano yung malakas na round talaga. Pero yun, ganun pa man, kung ano man yung mga hindi ko na gets, comment nyo na lang dyan. Tsaka yun, na bilib ako dun sa Shaboy na angulo. Ewan ko kung paano nila nabuo yun, kung natimbrehan ba sila ni Shaboy bago yung mangyari, o mas nakakabilib kung naisip lang nila dahil nakita nila yung ginawa ni Shaboy. Pero pakinggan natin yung round 3 naman ni Shernan at Husky. Ako muna. Ayaw nga tigilan si Shernan, no? Sutanginan nyo. Anyway, wala nang TF sa pulo, pansit lang, 30% pa kukunin ko. Tanga ba kayo everyday? Hindi ako ganun kagagahaman, hindi ako katulad ni M-Site, di nagbibigay ng 70K. Sinusolo! Damn! Hindi yan ba sila? Hindi ko alam kung nandiyan sila. Nagamit yung issue. Wait lang. Sino dito taga Cubao? Taas kamay. Taga Mindanao? Taga Pasig? Taga Las Piñas? Yung hindi taga Muntinlupa, taas kamay. Nice! Ang galing mo mang asar. Tingin mo, iboboto ako ng taga ibang lugar? Ano yung nilabas mo? Anong tawag doon? Gonggong, di naman marunong magsilindro. Pag sinilindro ko yung titi mo, lalabas yung tunay na tono.
tinitira pa yung tricycle ni Husky. Ano ba yan? Yung tao, 4 na yung sasakyan. Ewan ko ba sa... Flex. Diba? Ayun pa rin yung na-appreciate ko. Parang ibang tao yung sila Husky sa kanila. tao na yun? Nasa na ba yun? Ewan ko din, be. At saka, round 3, pustahan na! 1,000! 1,000! 300! May pustahan daw sa flip top. Oo, dati pa naman. Sa mga audience. Pati sa MCs, Pero di yon ang issue dyan, kundi yung utak nyong nalason sa gawa-gawang story. yan ang rason na di agad magagamot ng isang sorry. Mga ban sa ligang to ang gumawa ng issue. Naniwala agad kayo sa bibig nila? At kung sinong unang umiyak sa internet, yun na ba agad ang biktima? Kung magsasalita lang si Enigma sa pinaggagawa nyo, baka lahat kayo marinde. Alam niyang masisira kayo sa tao, pero mas pinili Seryoso na sinasabi nila, pero nakaka-distract yung, yung suso. Baka lahat kayo marinde. Alam niyang masisira kayo sa tao, pero mas pinili niyang hindi. Kasi may binubuhay na daw na bata. Kaya yung liga pinagkanuno. Sa pera at pustahan, yan ang paratang na nabuo. Ngayon damdamin nyo lumayo. Kasi may agenda na daw sa dulo. Yung taong handa pa rin tumayo kahit may bendang tanaw sa ulo. Way back 2016, bago yung laban ni Looney at Tipsy D, si Arik na banatan. Hoy Topper, kasama ka sa eksenang yon at literal mo siyang hinayaan. History repeat itself, nag-iba lang yung senaryo. Pero kayo pa rin yung walang ginagawa nung si Arik. Binubugbog ng tao. Hindi naman ban si Apex. Ayaw lang muna siyang kausapin. Pinalabas kasi wala sa list, it means hindi invited. Wala ka sa listahan ng guest Apex. Ano ba? Pero pinilit mo pa rin yung katangahan mo. Ang Flip Top Anniversary ay para sa kasiyahan ng lahat, hindi para sa drama mo. Tapos sulat ng kanta. Agad-agad na gumawa. Parang ang batang di nakuha yung gusto, tapos bigla na lang umawa. At dahil waipik yung plan A na ayusin ang relasyon, Tuldok agad yung plan B ang manira ng reputasyon. tapos ikaw, sul-sul ka pa masyado, iwas-iwasan mo yung ganyan. Alam naming iyakin ka kapag usapan na ay ban. Sabi niya sa isang And si Van kasama sa dulo, frog na frog sa likod. Sabi niya sa isang reaction video niya, Ayaw ko talaga sa sugal kasi nakaka-distract. nice! 10 times! Sobrang... Bayong joga mo. nice! 10 times! Sobrang linis ng intensyon. Ayaw mo sa sugal pero kada post mo may link sa comment section. Kinukupal niyo si Arik, pero hindi nagsentimiento. Nakalimutan sa eksena, isa na yan sa nagsimento. Hanggang ngayon may benepisyo sa reels tsaka reaction video. Flip top pa rin ang dahilan kung ba't may pagkain sila sa plato. Kaliwat kanan ng sugal sa flip top. Tapos si Enigma, walang ginagawang aksyon. Naniwala talaga kayo na yung hurado na babayaran para baguhin yung desisyon? Libram versus GL, nagpustahan kayo ni Shernan, nakablog pa. Huwag ka ngang mag-ilusyon. Kami ba sumisira sa liga? O kayo na hinahayaan lang ang maling impormasyon. Pero kahit ganon, tuloy-tuloy pa rin ang flip top sa kabila ng lahat. Ito ay para sa hip-hop upang tayo'y umangat. Hindi ba direkta sa inyo yung bara? Para sa inyo rin to, tarantado. Matagal nyo na rin gustong gawin to. Play safe lang kayo masyado. Tingin nila sa pakikisama namin kay Enigma? Sip-sip, Tingin namin sa nararamdaman nyo? inggit. Hindi nyo masisira ang flip top, lalo na relasyon namin. Yung sinasabi nyong anay sa liga, yun pa yung may malasakit. Hoy! Ano relasyon? Wala na kayo, di ba? Susugal kami kay Enigma at di magbabago ang pagtingin. At kahit anong paninira nyo kay Enigma, di namin siya titigilang mahalin. Kasi gano'n naman talaga, Enigma. Kapag mahal mo, ipaglalaban mo. At bilang dating karelasyon pa, nasasaktan pa rin ako. Ako si Fiona! Ako si Julia. Kami ang Team Ganda! Magsialis na kayo sa flip top, mga putang ina nyo! Walang kasalanan si Enigma! Maiyakin lang kayo. Fuck you! Fuck you. And you, fuck me! Wanna join? Wanna join? Wanna join, back up? Okay. Yun,
round 3 nila, kumbaga, ayun yung isang paraan na ginamit nila para hindi masyado maging dragging dun sa karakter na gamit nila, di ba? Pero ayun, ang ganda din nung paraan na ginawa nila. Siguro isa din yung plano na nila bago pa sila mag-tandem is yung, ayun nga, yung parang bigyan ng boses kasi alam naman natin si boss na sa kabila ng mga issue na nangyayari sa paligid niya, most of the time wala siyang pakialam, lalo nung bago tong event na to. Yun nga na nabanggit ko nung sa reaction video ko sa laban ni Sisik tsaka ni Ivar na yung linya ni Sisik doon na yung parang bring back Apex imbis na i-congratulate sila mga bago sa pagpasok sa Langit Lupa, kasi nung mga panahon na yun doon putok na putok yung issue, pero hindi mo parang nadinig si boss na gumatong o naglagay ng kahit anong apoy dun sa issue. Kumbaga yun, wala siyang pakialam. Kumbaga sa social media makikita mo lang siya sa comment section ng mga post ni Kayam, di ba? Kaya ganun. Isang magandang ano din yun. Kumbaga, I mean, di naman kailangan ni boss magpaliwanag talaga, pero ang ganda lang din na ganun. Kaya solid yung round 3 nila Shernan. Kumbaga wala silang pake dun sa panalo sa round na yun. I mean, inalay na nila yun para maging bosses, kahit hindi naman siguro iniling ni boss sa kanila, pero mas pinili nilang gawin yun kasi bilang respeto kay boss. Pero yun, kagaya din nung napanood ko dun sa behind the scenes nung na pinost ni Shernan, may kita mo doon yung adhikain lang nila na magbigay kasiyahan lang para sa mga tao, para mapasaya lang yung mga tao, yung mga nanonood. At sa tingin ko naman na nagawa nila yun sa performance nila dito, kaya sobrang saludo. Pero yun, pakinggan natin yung round 3 naman ni Creeply at Tope. Don't forget, fuck me! Don't forget, fuck me. Tangina mo, ang corny mo na, pare. Ang solid ng round 3 nila no? Talagang mga ubod ng gayness. Ang lupit ng 2 minutes nyo, puta body bag si Apex. Parang, pala, kaya familiar yung rebat ko kay Goryo, kasi kaparehas nung banat nung rebat din ni Creeply. Tangina. Akala ko pa naman maganda yon, pero parehas pala kay Creeply. Pero ayun. Tapos, ano yung talo daw ako kiban? Sinasabi pa nitong laging missing in action. Ikaw nga, yung kulay mo, talo ni Michael Jackson. Mga tira nyo, puro the please. Ito lang, kahit si Creeply, alam mo na yung gagawin ni Toper, may isa pa siyang balak dahil sa round 1 at round 2 ni Toper na sumusup-sup siya, ine-expect mo na gagawin niya ulit. Mga tira nyo, puro the please. Puro the please. Nag-aanda na yung dalawa eh. Puro the please. Ang ganda mo, pakis. Puro the please. Inuso eh. Ang ganda mo, pakis. Nila. Kota na. Tapos, mga sinabi nito, hindi tunay bro. Sugal, pagharap mo sa amin, sinugal mo rin yung buhay mo. O ano, biglang liko. First time ko magrebat ng matino.
Lord talaga eh. Putang ina mo nga talaga. Game. Alam mo bang nasa iyo na ang lahat, kaya bilib ako sa'yo, Dalmi? Kasi meron kang jokes. Bars! Wordplay. Alam mo kung ano yung wala ka? Wala ka sa Christmas party. Wala ka sa Christmas party? Kawawa ng lubusan. Hindi, nandun siya sa Christmas party. Siya dun yung pulutan. Alam nyo bang may talento si Shernan at sobrang solid, mga pare? Kasi kaya niyang bumuo ng grupo tas hindi siya kasali. Aray ko! Putang ina! Iniwang ka na ng 3GS. O ano, Shernan, mismo na. Nakikita mo na lang sila pag magre-reaction video ka. Ikaw, nung sumandal ka kay Batik, nalinlang ka ng tuluyan, pinagkakitaan ka sa vlog, inuutusan, di mo pansing ikay inuuto niyan? Tol, pinapaikot ka lang ni Shernan, parang puhunan. Hoy! Husky! Yung asawa mong heavyweight, o ano, itatanggi mo pa? Sobrang taba ng asawa mo, nakakailang bili na kayo ng sofa. Tapos yung yoga, ang gambewang. Pag umiibabaw yun sa kanya, yung bahay nila gumigewang. Ibabaw yun sa kanya, yung bahay nila gumigewang. Usapang asawa. Huwag mo nang idamay, nang kakasuhin si Shernan. Ha? Ganun ba? E di putang ina mo, Husky, yung asawa mo, kinantot ni Liljan. Seryoso, nang kakaso ka? Nung laban nyo ni Sinyo, nakiusap kang walang personalan, scammer ka. Binanatan mong kumakantot ng iba't walang kwentang tatay, di ba? Di tao kausap, starter pack. Ano yan, pwede ka manggago, tapos ikaw bawal gaguhin. Totoo man o hindi yung sa asawa mo, sana gets mo yung pattern, Brad, na kung di mo kayang tumanggap ng ganto, tang ina mo, huwag ka mag-battle rap! Pero Crip, huwag The ka. fucking point, man. I wanna hear no fucking bullshit about no fucking battle rap, man. If you can't take it, don't fucking do it. And I'm saying that's a fucking deal, man. May liga na yan na binuo at wala na daw makatapat. Dami yung uto-uto, madalas nga tong nagkakalat. Kaka sa puso sa pulo, puta dinala hanggang balat. Minsan natuwa ang may likha. 7,000 pulo ang ginawa. Husky Billy. Husky na Pulo tatawa. ang may likha. Minsan natuwa ang may likha. 7,000 pulo ang ginawa. Husky piliin mo ditong umiwas. Baka mahawa ka ng tikas. Ito payo mula sa matikas. Pag magchuchoke na magpa-Gcash. Tangina nyo, napakanta pa kami hanggang dulo. Tulad ni Shernan kasi kinanta ka rin ng iyong mga kagrupo. Pinapasabi ni Lip Cram. Gahaman ka, tang ina mo. Pinapasabi ni K-Ram. Ikaw ba si... Ang pangit kasama to. Pinapasabi ni M-Site. Di ko namimiss mga tawa mo. At pinapasabi ni Lil Jan. Ang sarap ng asaran nyo. Hoy! Tang ina mo! Ikaw pala si Hintay Kamin? Ano, Crip? Handa ka na ba? Kantutin na natin! Hawak kamay! Malabadang! Yang tindig mo alanganin! Kaya ito! Damhin mo! Ang tigas ng TV namin! Inamasihan niya yung point niya. Akala ko Lahat hindi ng kalabaw totoo. mo malusog! Ikaw lang hindi! Lahat ng prutas mo sa farm hinog! Ikaw lang hindi! Lahat ng kambing mo nagmimi. Ikaw lang hindi! Ikaw lang hindi! Lahat ng kambing mo nagmimi. Lahat ng... Lahat ng kalabaw mo malusog! Ikaw lang hindi! Lahat ng prutas mo sa farm hinog! Ikaw lang hindi! Lahat ng kambing mo nagmimi. Ikaw lang hindi! Ikaw lang hindi! Sa farm hinog! Ikaw lang hindi! Lahat ng kambing mo nagmimi. Ikaw lang hindi! At lahat ng 3GS nasa Christmas party! Ikaw lang hindi! Hanip sa katawan, numinipis. Healthy living yung gawain. Yung lifestyle nito may jogging May fasting. at may kidney problem.
Yun ang aming analysis. Congrats, Shernan! Malapit ka nang magdialysis. Mamamatay ka na, gago! Lapit ng rumekta sa karo kasi yung bato walang kwenta tulad nung nasa Senado! Tapos gusto pa maging leader para maboost confidence niya. Bago ka mag-CEO, tangina mo mag-maintenance ka! Bago ka mag-CEO, mag-maintenance ka. Mga kinupal mo, tropa mo halos. May sakit ka na't di maayos. Ang malungkot pa doon pag namatay ka, walang mag-Royal Rumble pagkatapos. Aray ko, Shernan! Putang ina mo, dipinsan ang sakit mo. Ay, Grip, nagtatayo na to ng building. Sino? Si Husky. Nagtatayo. Yung pinatayo niya na building, di daw nasisira, mabagsakan man ng atom bomb. Putang ina, sige nga, kung magaling kang gumawa, itayo mo nga si Righteous One. Nagtatayo pala ng building. Itong isa sa Kalahok. Husky, yung gate na ginawa mo, puta, puro papasok. Nung nagpagawa sa'yo si Sherna ng bahay, binayaran ka. At sa kanya'y umasa ka na. Pineperahan mo lang tong baka. Gumagatas ka tanga. Nagtatayo ka ng bahay pero nakakapagtakang hindi mo kayang tumayo dyan sa sarili mong paa. Ikaw, wala ka ng tropa, kaya tinagaan mo si Husky. Sa grupo niyong 3JS, mag-isa ka na lang sa GC. Sa grupo niyong 3JS, ikaw, wala ka ng tropa, kaya tinagaan mo si Husky. Sa grupo niyong 3JS, mag-isa ka na lang sa GC. Nagagamitan lang kayong dalawa. Pag wala na kayong silbi sa isa't isa, tsaka kayo magsisikalasan. Ang lamang namin ngayon dito sa laban, nabuo kami ng pinagsamahan. Kayo nabuo lang sa pakinabang. Lumabas yung ulo eh. Ang namin ngayon dito sa laban, nabuo kami ng pinagsamahan. Kayo nabuo lang sa pakinabang. Gago, Nabuo kami ng pinagsamahan. Kayo nabuo lang sa pakinabang. Simple freestyle para sa inyo mga pare. Okay lang na ako yung kalbo, wag lang yung Sierra Madre. Kaya bang? Kaya bang? Parang sila, parang Okay lang. planado na. Simple freestyle para sa inyo mga pare. Okay lang na ako yung kalbo, wag lang yung Sierra Madre. Kaya bang? Kaya bang? Ganda nun ah. Kaya bang? Kaya Ganda bang? na na. Kaya bang? Kaya bang? Ganda nun ah. Kaya bang? Kaya bangan nyo ngayon ay tagpas. Di naman sa pagmamayabang ban-ban kayo'y mababang antas. Kalakalabanin kami, mas madali silang makalagpas. Sinamaan ng magaling tong mga mang-mang hampas ng pantas, hoy atras. Sasapitin itong magkasaping B.O.B. Oh please, horror korto sa amin, no MG. Member putol-putol sa personal tong G. Tatagusto sa'yo kahit naka-BKB. Paglaban sa amin ni Cripply, yun ang pinaka-wrong move. Dalmatian Husky, ginawa namin dog food. Di man current pero poki ng ina mo kay you're screwed. Pagtapos kong i-body bag to si top 2, susunod ka na most viewed. Talk your shit, Crip! Talk your fucking shit, man! Let's fucking go, man! Yeah. Yeah. Saludo men, saludo sa dalawang grupo, sobrang ganda nun. Live tsaka sa video. Kaya sabi ko sa inyo at sinasabi din ni boss palagi na iba pa rin pag live. Kumbaga, pwede mo siyang panoorin ng live na iba pa rin yung pakiramdam pag pinapanood mo na siya sa video. Kasi pag nanonood ka ng video, di ba? Tangina, ano kayang pakiramdam pag napanood mo siya ng live, yung ganong kadagundong na crowd. Pero iba pa rin pag live kasi dito naririnig mo na lang siya bilang isang audio, isang sound na naka-compress, hindi katulad nung sa live na dumadagundong talaga dun sa buong venue yung sigawan, yung palakpakan, yun yung kakaibang experience. Kaya yun, pwede mo siyang panoorin na habang nagchichill ka na lang sa bahay, pero yung alaala na
nadala mo na putang ina, panood ko nung laban na to nung live, yun yung binabayaran na experience o yung hindi mababayarang experience. Pero kung ano man, tanda sobrang solid nun, sobrang ganda nung laban, yung round 3 nila Cripply, pasok na pasok yung mga angulo nilang ginamit. Hindi ko lang alam kung totoo yung issue dun tungkol sa asawa-asawa, pero wala naman akong pakialam dun kasi chismis na yun, tsaka personal na mga buhay. Pero yun, kumbaga pagdating sa battle rap, lahat ng pwede mong gamitin para panghinaan ng loob yung kalaban mo, yun, gamitin mo kasi yun nga, battle rap, di ba? Wala siyang limitasyon. Kaya sinasabi nila, Cripply, huwag ka mag-battle rap kung mahina yung loob mo, di ba? At yun, sobrang solid na laban. Sabi ko nga sa inyo kanina nung bago magsimula, parang isa to sa mga napanood ko ng live na sobrang gandang laban. Tsaka sa tingin ko deserve nito ng mas marami pang views kasi sobrang ganda. At yung goal nila Tito Shernan tsaka ni Husky na magpasaya ng madaming tao, sa tingin ko isa to sa mga laban na ganun. Na yun nga, pwede mo siyang ipapanood sa pamilya, sa mga matatanda, sa mga tito-tita na hindi naman nanonood ng flip top, pero pwede mo siyang ipapanood kasi parang pang-araw-araw siya na buhay yung mga sinasabi nila at yung mga nangyayari, di ba? Syempre, yun, yung may mga bastos na linya, pero depende na lang yun kung gaano mo pinapangaralan yung papapanorin mo. Halimbawa, kung yung bata man yung makanood, kung paano niya dadalhin yung o kung paano yung pangaral na gagawin mo. Pero sa tingin ko, ito yung mga laban na dapat mas marami pang views o dapat mas mapunta siya dun sa hanay ng mga most viewed na battle. Kasi sobrang perfecto, may jokes, may bars, may technicalities, may rap skills, may flow, at kung ano-ano mang hinahanap mo sa battle rap na nandito siya. Kaya sobrang tuwan-tuwa ako sa laban na to. Ang galing din na naisip ni boss yung matchup na to. Saludo palagi kay Boss Arik. At yun, sobrang solid na laban. Sino sa tingin nyo yung magandang maglaban o magkampi sa 2x2 na pwede mong ilaban kala Cripply at Topher, o kaya yung mga halimbawa sila mga tandem na naisip nyo, halimbawa Sayed Carlito na mga ganun. Pero sino sa tingin nyo yung magandang magkampi sa 2x2 kung magka 2x2 man ulit, diba? Kaya yun, comment nyo dyan, tsaka comment nyo pa kung ano yung laban na gusto nyo panoodin natin. Excited na ako dun sa Sak Maestro, tsaka Shaboy, tsaka yung Poison 13, tsaka Sensei. Yung Sensei tsaka Poison, mas napanood ko siya. Yung Sak Maestro talaga hindi. Kaya dun ako mas excited. Kaso lang kaka-upload pa lang, kaya ayoko munang panoorin. Kaya siguro isang linggo pa. At yun. Pero yun, comment nyo kung ano yung gusto nyong panoodin hanggat kaya pa nating manood at gumawa ng gantong reaction video. Pero yun, maraming salamat palagi sa panonood nyo. Yun, kita-its tayo sa mga susunod. Kita-its tayo sa May 24. Supportahan nyo yung event ng Flip Top na Right of Way. Kung gusto nyong makapanood yung mga insights tsaka yung kung paano nag-prepare sila Tito Shernan at Husky, panoodin nyo yung BTS na in-upload ni Tito Shernan sa channel niya. Meron ding BTS na in-upload si Cripply na kung saan naman makikita nyo yung side nilang dalawa ni Topher nung pagpa-practice, at maganda din yon sa tingin ko na panoorin para mas maintindihan nyo pa kung paano nila ginawa o paano nag-i-ensayo yung mga MCs na yun, check nyo lang din yun, at syempre isang suporta na din yun para sa mga MCs. Pero yun, huwag natin pahabahin pa. Ako nga pala si Raph yan, at ito ang Raph said I'm out, bro.